So hello guys, magandang gabi. So today may basketball sana tayo pero may emergency call yung isang kabrad natin, si Doc Sunny, na sabi sa akin meron daw nanganganak na baka pero sobrang tagal na at baka patay na daw yung baka. So knowingly yung may-ari rin pala ng baka is our friend or sister, so that is Doc Suzette from San Carlos. So pupuntahan natin ngayon. So the time is already 7:07. So hoping maisalba natin yung dalawa, yung calf tapos yung nanay. So tara, biyahe tayo guys. So pagdating natin doon sa nanganganak na baka, napansin ko agad na nakahiga na lang to on a lateral recumbency. So on the presentation na nadatnan ko, nakita ko na meron ng tali yung anak ng baka. So ibig sabihin sinubukan na nila tong hilain. At the same time, nakita ko yung kanyang abdomen sa parte ng kanyang tiyan ay malaki na. So doon sa left side na yon, pwedeng nagkaroon na ng distended o nagkaroon na ng blood. Yun din ang isang sinususpect ko doon sa inahing baka. Nung chinek ko naman yung kanyang anak na baka, nakakita ako ng kanyang position na meron siyang head on the side with the two front legs presentation. So kahit hila-hilain nila ito, mahirapan tayo. So makikita nyo dito sa video na sinubukan ko pa siyang ibalik para i-position sa loob. Pero kahit ano man ang ikot ko, mahirapan ako. Kasi yung pelvic inlet or outlet nung inahing baka ay napakaliit para ilabas itong anak niyang baka. So ang case natin today mga kabaryo is dystocia in cattle. So ano nga ba ang dystocia? Dystocia is an abnormal or difficulty of giving birth during labor. So maraming cause kung ano ang dystocia. Pwede dyan is an oversize in fetus in young heifers. Ibig sabihin yun yung mga first timer. So meron silang mga monstrous fetus, deformities in pelvis. Minsan malilit naman yung pelvic inlet. And then nagkakaroon din sila ng malposition ng fetus. Ibig sabihin, yung position ng mga fetus doon sa loob, lalo na sa mga baka, ay mahihirapan silang mailabas. Tulad nung case natin ngayon. Tapos meron ding cause yung mga uterine torsion. So as a veterinarian, I decided to do the incision on the right pararumbar region. So flinip namin yung baka sa isang dahilan. Nakita ko on the left side is a distended na yung rumen niya, at nung nakapa ko yung fetus o yung baka, anak ng baka, ay on the right side din siya. In some situation, right flank laparotomy is indicated if there is marked distension of the rumen, tulad ng situation ng baka natin ngayon, or when clinical examination indicates that removal from the right side would be more convenient. For example, an oversized fetus situated in the right side of the abdominal cavity would be difficult to remove by the left flank incision. Sa una kong ginawa dito, sinero ko muna yung baka, yung inahing baka natin, doon sa kanyang tenga. And then makikita nyo dito, nag-clip ako, nag-shave ako ng kanyang buhok doon sa incision area natin sa kanan, sa pararumbal region. And then hinugasan ko siya ng sabon thoroughly para matanggal yung mga dirt or any debris na nakadikit sa kanyang balat. And then nagbigay tayo ng local anesthesia, which is the line block, before doing the incision. So we practice kahit wala tayo sa clinic, na dapat aseptic technique pa rin tayo kahit nasa field tayo. So naglagay muna tayo ng alcohol, betadine, and then nag-drapes tayo para kahit anong i-malesen natin yung mga entry ng bacteria when doing the operation. So we determine na yung baka has a small pelvic inlet.
So, para mailabas natin yung anak ng baka, we need to do another hole in a different place. So, this is candidate for cesarean section. So, during the operation, nung nag-incise tayo ng skin, there are 3 muscles na pwede nating incise hanggang umabot tayo dun sa kanyang mattress. So, when I determine na yun na yung calf o yung anak ng baka, nag-incise ako na yung more than almost and half foot na incision dun sa kanyang mattress para mailabas yung baka. Nung na-pull ko yung isang paa na makikita nyo sa video, nahila ko ulit yung isa. Sinubukan ko siyang hilain pero hirap. So nagpatulong ako sa mga tao doon, tinali ko ulit yung paa niya. The hind limbs ang na-determine natin, which is tama naman nung na-locate natin, nung pinalpit natin siya doon sa ari niya. Gagagag, sige, tapusin natin. 1, 2, 3. Yun! Sige! Di man kayo, ikul. Yun! Wait. Nung nailabas natin siya, unluckily, patay na po yung kilaw. That's a Pangasinan term of calf dito sa amin, local, dito sa Pangasinan. So, patay na siya. So, dali-dali natin din dapat tanggalin yung placenta. We must remember na dapat matanggal natin yung cotyledon o yung placenta nung calf, and then yung attachment niya doon sa caruncle, doon naman sa inahin, baka. So remember, the uterus should be closed with an absorbable monofilament suture in a continuous inverting pattern. So once na-determine na natin na lahat close yun, make sure na walang leakage. So ito-check natin siya. And at the same time, sa mga muscle, yung 3 layer na yon, kailangan din natin siyang itali with a continuous suture pattern. Sa muscle naman, pwede tayong magkaroon ng cross mattress para at least mas tight, and then hindi po agad masira yung suture natin. So ito po, nakita naman natin na yung calf ay patay na, although yung inahin mahina, hoping na siya ay mag-survive. So post-operative care ang gagawin natin. Lagi natin tandaan pag nagawa tayo ng procedure na ganito, to give antibiotics, anti-inflammatory, multivitamins or fluid therapy doon sa cattle o yung cow natin. So lagi natin tandaan, mga kabaryo, kahit anumang hayop yan, kung nagkaroon na tayo ng problema, lagi po natin dapat tawagan yung nearest trusted veterinarian natin para maiwasan yung mga ganitong senaryo. Okay, so tapos na yung surgery. So yung kilaw. Naiiyak na yan. Tandaan, dito sa Rural Vet, large and small, we treat them all. Hanggang dito na lang po mga kabaryo. Sana may natutunan kayo. Ako si Christian Deloso at ito ang Vet in the Barrio.